So let's start po dito muna kasi maganda po itong element na to. This is part of the old altar dun sa old retablo po ng basilica. Yan po yung nasa frontal part ng altar dati. It commemorates the centenary of the Dominicans during the 700th anniversary ng order sa buong mundo po. So you can see the seal of the order. Yan po yung aming famous seals, no? Yung shield tsaka yung kapa. Okay po. Dito po tayo. So the first Dominicans arrived po. Sorry po, may bara lang, no? The first Dominicans arrived in the Philippines in 1587. Pang-apat po kami sa dumating sa Pilipinas sa mga religious missionaries. Although medyo late kami, but we were sent to 3 different parts of the Philippines, no? First, of course, sa Intramuros. We established there. Then we were sent also to Pangasinan, in Calasiao, in San Carlos, and of course in Bataan. We were sent also in Bataan, sa Abukay po. Okay? So here in Pangasinan, when we arrived here, we first started our mission in San Carlos, then to Calasiao, then to Lingayen, then eventually we went to Manaoag. So Manaoag is the 4th place that we founded, no? Manaoag is just a visita, ibig sabihin po, attached lang po siya sa kumbento ng Lingayen. So you can see that medyo malayo-layo po, no? Pero yun po kasi ay dahil ang Manaoag po ay dating mission territory po ng mga Agustinians. Okay? Since malayo po ang bisita ng Manaoag sa Lingayen, doon po ang kumbento ng mga Agustino, binigay po nila yung Manaoag sa mga Dominicans dahil meron silang kumbento dyan sa may Mangaldan, mas malapit. So instead of bisita na siya ng Lingayen, nilipat po siya sa Mangaldan sa mga Dominicans. So that's when we got it, when we arrived here in 1605 po. Okay, 1605. Doon po sa 1605, nagkaroon po nung story of the sorry, wala ba dito? Story of the apparition. Ito po. Sorry. Which we can see doon sa murals din po sa loob ng simbahan. Ayan po, makikita po natin dito yung mga famous miracles niya na nandun din po sa loob ng simbahan. Sabi po nila, between 1605 to 1608, around that time, we do not know exactly the date, yun po nangyari yung apparition to a farmer dito po sa hill na ito. So this is part of the Pogaro Hills of Manaoag. So Pogaro or Pogalo means hills po dito sa Pangasinan. Ano? So sabi nila, where the tree is, doon po doon sa mismong altar o sa mismong retablo ng Manaoag ngayon. Sabi nila, doon po napakita ang Birhen. Okay po. Now we move here. Okay po, dito po tayo sa kabila. Okay po, part po ng mga practices ng mga devotees ng Our Lady of Manaoag ay yung ex-votos na sinasabi nila na pag may nasasagot pong dasal, nadodonate po yung mga deboto ng kanilang, parang part ng kanilang buhay. So makikita niyo po dito, meron silang mga dinodonate na mga rosaryo, pero most of the donations na binibigay po sa simbahan, earrings, bracelets, necklaces, no, hairpins, mga part po ng mga heirlooms ng mga pamilya nila, dinodonate nila sa simbahan, especially kay Mama Mary, bilang pasasalamat sa mga natanggap nilang mga sagot sa kanilang mga dasal. Hanggang ngayon po, patuloy po ito sa pagdodonate po ng mga tao ng kanilang mga heirlooms. Not only heirlooms, but mga damit ng Birhen, parte ng corona, minsan po jewels, hikaw para sa Birhen. Ayan po. At yung mga donations na yun ng mga jewels, actually, pinapasuot po namin sa mahal na ina. So if you notice, may mga rings po siya. Those are actually donations. Apo, makikita po natin mamaya pagbaba ng Birhen. Kung tatanungin niyo po ako, kung ganun po ka-importante yung 1926 na coronation, nasa na po yung corona, no? Unfortunately, we do not know where it really is, saan po yung corona na ginamit noong 1926. But hopefully, this would be a sign for us, especially the Dominicans, to take care of our heritage, cultural items, no? So dito po makikita nyo, this is the original image of kung paano pong itsura ng Birhen ng Manaoag. So makikita nyo po siya,
It's not really the kind na parang grand po, no? Meron siyang damit. Isa po siyang block of wood. So, ngayon lang po siya. Kompleto po siya. Sabi nila, incar ng tawag, no? I don't know the technical term. So, buo lang siya. Kung huhubarin po yung damit ng birhen, makikita niyo po buong-buo po siya sa loob. Pilagyan lang siya ng damit. Eventually, naging ganito na yung itsura ng birhen. So, you can see also here, yung old retablo, kung ano yung itsura. Kung makikita niyo po yung nandun po, pinakita ko po kanina, yun na po yung nandito sa harap. Part ng old altar ng Manawag. Ayan po. So, ito po yung sa 75th anniversary ng Our Lady of Manawag, ng Diamond Jubilee. Which is dati po, ginanap po ito sa labas. So, ngayon po, ipapasok natin sa loob yung celebration. Kasi mainit na po ngayon, no? Unlike 25 years ago, kaya pa po sa labas. Ayan po. So, that time, si Apostolic Delegate din po ng Santo Papa ang nagkorona ng Birhen. Okay po. Now, let's proceed po sa loob ng simbahan for the continuation of the tour. Sige po. Sorry. May nalimutan lang po ako dito na part. Ayan. So, part po ng pag-recognize po ng devotion dito po sa Manawag, especially the answered prayers, of course, the miracles encountered here in Manawag, is the recognition of the church that this shrine is a center of prayer and pilgrimage. So, part po yan ng aming sinubmit na rason para maging minor basilica po itong simbahan natin. Ano po, ito po yung decree from Pope Francis. No? Ayan po. Thank you po. Now, let's proceed po sa church. Kuya. So ito, papasukin natin itong minor basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag dito sa Pangasinan. Okay. Okay po. Dito po tayo. Sige po. Okay po. So whenever you visit churches po, maganda po tignan yung architectural differences o kaya developments ng simbahan. Dito po sa Manawag, madali po ninyong makikita saan po yung lumang parte ng simbahan at yung mga dinagdag na parte ng simbahan. Ano? So originally po, ang simbahan ng Manawag ay itong gitna lamang. No? Dinagdag na lamang po yung left and right transepts ng simbahan. Ano po? Kaya makikita niyo po yung design. Iba po yung design dito, saka dito po sa gitna. Okay? Sabi po nung isang historian, kung i-imagine niyo po yung Manawag dati, para siyang isang tunnel na madilim, na mahabang tunnel. No? Kasi po, original po na part ng plano, magkaroon ng transept, pero dahil po nagkagyera, hindi na po nagkaroon ng budget for the left and right transepts. So yung left and right transepts po, na-realize na lang yan siya after the Philippine Revolution. Ano po? So part po ng highlight dito po sa Manawag bilang National Cultural Treasure ay yung aming mga retablo. No? Ito pong retablong ito ay gawa ni Isabel Tampingo, isa sa mga kilala na gumagawa ng retablo sa Pilipinas. Parte po ng kanyang ginawa ay yung mga nasa left and right altars, side altars. Okay? Sa left and right side altars po, makikita niyo po yung nasa gilid niya na poles. Yan po yung part ng original altar ng Manawag before nung Isabel Tampinco altar. So yan na lang po yung naiiwan dun sa original na altar ng Manawag. Anong taon po yung Isabel Tampinco? Ang Isabel altar? Tampinco po after the Philippine Revolution na po yan. So around by 1910. Mga ganun pong
part ng era ng Philippines. Okay? As you can see po, dito rin po sa loob ng makikita niyo po sa ilalim po ng retablo ng Tampingco, may dinagdag po kaming wooden bas-relief ng history ng Basilica. Okay po. Andun po yung foundation, pagdating ng mga Dominicans, the miracle of the apparition, pati po yung other miracles na stated sa mga books about Manaoag. Okay po. Then part of the church also are the 4 murals painted by a local artist, si Zarate po. Okay po. It depicts the parang important events or miracles dito sa Manaoag. Okay po. Dito po, you can see here the image of a mother and a child. Sabi po nila, itong mag-inang po ito ay galing pong Binmalay, Pangasinan. Okay po. Sa Binmalay, Pangasinan pa po sila galing, may sakit daw po yung bata. And while on the way to Manaoag, namatay po yung bata on the way. No? Pero kahit namatay po yung bata on the way, pinilit po ng nanay na pumunta pa rin ng Manaoag kasi papunta na sila eh. Sabi niya yung paniniwala niya ang bubuhay sa kanyang anak. At yun po, pagdating po nila sa Manaoag, humiling po ang nanay ng batang ito na mabuhay ang kanyang anak. At yun po yung isa sa mga recorded miracles tungkol sa Manaoag. Nabuhay po yung bata nung dinala po dito sa Manaoag. Ito naman po, of course, yung ating apparition na story ng farmer na nakwento ko na po kanina. At sa kabila naman po, yung kwento po ng Manaoag Fire. Of course, itong kwento na to ay maririnig nyo rin po sa ibang simbahan. No? Almost same stories po ito na maririnig nyo. No? Na nagkaroon ng pag-atake ng mga local natives from the mountains at they targeted the houses ng mga nakapalibot sa simbahan. At nung malapit na daw po ang fire sa simbahan, yung pare ay nagdasal kay Mama Mary na iligtas mo yung simbahan at kung hindi, parehas tayong madadamay dito. No? So kahit po mabigat yung imahe ng Birhen, nagawa pong buhati ng iisang praile at nailigtas po niya imahe. Eventually po namatay daw po yung fire around the town. Yan po. Father, pwede po ba may kwento po sa Binmalay Church na yung nakwento niyo kanina na isang pamilya. Isang nanay, opo. Mayroon pong bakas na paa na naiwan po dun sa may Mayroon parang may connection story po. Opo. Ilang kwento po. So yung di po ako familiar doon sa connected story po doon kasi yung nalalaman ko lang po yung kwento po dito sa mga. Pasensya na po. Dito naman po makikita natin yung 1926 na celebration. Although meron po tayong makikitang original photo ng image, reproduction na lang po itsura nito. Ganyan po dapat sana yung gagawin natin pero dahil sa init po ng panahon, pinasok po natin yung rito dito sa loob ng simbahan. Ayan po. Ano pa ba? Okay po. Kung di po kayo napupunta doon sa gilid, doon po sa may bandang right, bandang left, pagpasok niyo po ng simbahan, makikita niyo po doon yung imahe ng Sacred Heart. Okay po. Pero may nakatago po doong part ng history ng Manaoag dahil doon po nakalibing yung donor ng simbahan. Kasama ng iba pa pong mga parish priests ng simbahan ng Manaoag na mga kilala rin, si Gallego, ayan. Pero nakalibing po doon yung asawa nung nag-donate, although si Gaspar Gamboa po ay hindi nakalibing dito, pero yung kanyang asawa si Agata Yangta, na siyang nag-seal po ng donation ng lupa at ng simbahan, doon po siya nakalibing ngayon sa gilid na iyon. Po si Agata Yangta. O kung nais niyo pong puntahan, nandun din po sa gilid. Pwede po nating tignan. Ano po? Sige po. Okay. Parte rin po ng kwento ng simbahan, sabi po nila nung giyera, nung nagpakawala daw ng bomba ang mga Amerikano, sabi nila may mga kwentong bayan na walang sumabog na bomba po sa Manaoag. Pero actually meron pong sumabog pero hindi po dito sa simbahan kundi sa gilid po ng simbahan. Actually po 2 pong praile ang namatay. No? Nakalibing po yung 2 praile na iyon sa simbahan ng Santo Domingo ngayon.
So, dito po, nakalibing yung donor ng simbahan, si Agatha Yangta. Okay po, dito na part. Although nakalock na po siya, pero dyan po makikita natin. Sa gitna, kung saan po nakalibing yung pinaka-donor. Viuda de Don Gaspar de Gamboa. Yun po yung nasa gitna. Yangta. Agatha Yangta po. Hindi po ba Chinese yan na... Opo, Spanish po yung kanyang asawa, isang captain po sa military ng Espanyol. Si Yangta po yung taga dito po sa Lingayen. Namatay po sila anong taon? 1753 po. 1753. So since then dito na sila nakalibing. Opo. Bakit po mahalaga na nakalibing dito yung Dahil po kung hindi po dahil kay Agatha Yangta, hindi po Dominican Church po ito hanggang ngayon. So, kung sasabihin natin na bakit Dominican pa rin ang simbahan na ito hanggang ngayon? Dahil dinonate po talaga ni Agatha Yangta ito sa mga Dominicano. Dahil si Agatha Yangta ay isang membro po ng TOP o Third Order of Preachers. No? Lay Dominican po siya. Bakit dito po yung nilagay? Tagalingay po siya. Dito po kasi ang teritoryo ng Dominicans po. Kaya binigay po niya talaga ito. Tsaka yung devotion po sa Manawag, napansin niya na maliit yung simbahan. So kaya nag-donate yung mag-asawa po dito sa Manawag. Time na yun. Ito po. Dito po tayo. Last na po. Yung capacity setting po ng ating loob po ng Diyos, gano'ng kadami po kaya niyang i-accommodate? Ay, yung seating arrangement po, yung kahit po standing. Depende po paano po bilang po niya yung sa loob po. Di po ako familiar ngayon, yung ngayon po, no? Pero yung, Tsaka yung sa mismong coronation po, ano? I mean yung regular lang po, ilan po ang kaya? Sa isang misa po siguro, ano po, nasa 3,000 po siguro sa loob ng simbahan. Sa loob pa lang po yun. Seat and standing. Hindi pa po yung standing. Seat na po. Ah, Pero pag seating. may standing na po, ilan po yung kaya? Ay umabot po ng mga hanggang siguro 5,000 po to 6,000. Pasama na po yung dito po sa labas ng simbahan. Opo, may. 1.1 ba? Opo. Nung nakaraang centennial, nung nakaraang anniversary po, nung 75th, overflowing po hanggang doon sa Baloking na part. So hanggang doon po yung mga tao nung 75th. So we do not know how many ngayon pong 100. Nandito na po kayo nun. May pictures po kasi, documented. Ako po ay 30 years old, so hindi ko po alam kung dinala po ako nanay ko dito. Tama po. Although taga Manawag po ako. Okay po. Dito po makikita natin sa mga earliest part ng markers ng National Historical Commission. Po. Nag-start po, naglagay po ang Historical Research and Markers Committee ng Philippines noong 1937. At isa po sa mga nabigyan na una ay ang Simbahan ng Manawag. Doon po natin makikita kung how important this church po sa ating bansa. Kasi isa po siya sa mga unang nabigyan, 1937. Yan po. Isa po sa mga nabigyan yan, UST, Letran, yan po yung mga naunang binigyan ng 1937. Ito po tayo, last po, para makapagpa-picture po kayo sa harap. Okay po. Father, di ba kwento po, saan po yung original na Arlene? Yan po talaga yung yan po talaga ang original na image ng Our Lady of Manawag. Ano na lang po, nag-evolve na lang po siya. Nalagyan siya ng trono, nalagyan siya ng damit, nalagyan siya ng breastplate, tsaka corona ng tsaka mga diamante niya. Kasi may mga balita po na wala talaga yung original na Hindi po. Yan kung ano po yung andyan, siya po yung original image ng Our Lady of Manawag. Hindi po napalitan yan. Inaalagaan po ng mga Dominicans yan. So dito po sa harap, makikita natin ang old convent ng mga Dominicans na ngayon po ay eskwelahan na ng Colegio de San Juan de Letran. Sa ngayon po, hindi na po ginagamit ng Letran yan dahil for safety reasons, tsaka nais po naming ipaayos po siya para maging museo in the future. So makikita niyo po, dito sa simbahan ng Manawag, hindi po proportionate yung simbahan sa bell tower. Bakit po kaya
po late na po ginawa yung bell tower, no? Nasira po yung original bell tower. Ito po yung pinalit na part ng ng simbahan ng Manawag. Kasabay pong tinayo ng bell tower yung bagong kumbento ng simbahan ng Manawag. Ayan po. Kaya po hindi po talaga siya mukhang proportionate yung laki ng bell tower saka yung simbahan. Ah. Okay po. Dinagdag din po yung bandang itaas ng simbahan na ito. Ayan po. Doon sa original na itsura ng simbahan. Kung makikita niyo po yung mga old pictures, hindi po ganyan ang itsura ng simbahan. So parang para magmukhang kamukha, binago din po yung taas ng simbahan. Ayan. So basically, yun lang po yung siguro may bibigay ko. Fun fact lang po, ito pong imahe na ito ay gawa po ni sino nga ba tong dati pong Arsobispo ng Lingayen Dagupan. Siya pong naglilok niyan. Forget na his name, no? Ito pong nasa ano? Ito po Nasa- si Mary Help of Christians yan. Itong Mary Help of Christians. Mary Help of Christians, St. Vincent po ito. Kasi ito naman St. Rose of Lima, St. Dominic. Ang original lang po na nandyan noon ay si St. Dominic tsaka si St. Vincent Ferrer. Dinagdag na lamang po si Santa Rosa de Lima tsaka si Mary Help of Christians. Na patron po ng seminaryo ng Lingayen Dagupan. Si Cesar Maria Guerrero, di ba sinusulong yung kanyang Yan, sainthood? yung... Nakarating ba siya dito? O Opo, of course. Kanyang... covered na ba ito ng kanyang diocese? noon? Opo. Nung ginawa pong ang Diocese of Lingayen, parte na po ang Manawag. Originally po part po ng Nueva Segovia ang Manawag. Kaya nga po makikita niyo po sa decree ng coronation noong 1926, parte pa po siya ng Nueva Segovia. Kaya po ang tawag sa Birhen ng Manawag nung panahon na yon ay patron ng northern part of Luzon. So ibig sabihin po hindi lang po siya patron ng Pangasinan at that time, patron po siya hanggang sa pinaka dulo ng norte, Cagayan, Isabela, Ilocos Sur at Ilocos Norte. So kung ano po, titignan niyo po, patrona de patron of the patroness of the Northern Luzon. Pero ngayon po dahil mayroon na rin po mga patron yung different provinces, patroness of Pangasinan na lang siya ngayon. Ayan po. Ayan po. So, Father, sino yung mga santo doon sa paligid? okay po. Itong mga santo po na ito ay naidagdag nung naging minor basilica po ng Our Lady of Manawag. Ang shrine ng Our Lady of Manawag noong 2015. So dinagdag po ito bilang pampaganda po ng paligid po ng minor basilica. At the same time to promote devotions po to the saints. Hindi lang po ito Dominican saints but different saints po ito, hindi lang po Dominican, ano. Mix na po ito. Yung pagpapili po nila, di po natin alam yung criteria, no. Pero basically Dominicans po, makikita niyo po sa paligid, more Dominican saints. Sa pababa po, mixture of saints na po yan sa baba. Ayan po. So any questions po? Ano Latin ba yan o Greek? Ito po, porta siya. Holy door po yun. Po, nung Jubilee po yan. Hindi pa po nila natatanggal. Porta Sancta ng Jubilee door. Opo. Father, lahat naman simbahan ng mga Katoliko sa Pangasinan ay marami po mga ito. Opo, sabi po nila gumawa ng trend ang Manawag. Actually nauna po ang katedral, tapos sumunod Manawag. Tapos nagsunod-sunod na po dahil nalaman nila sino yung supplier ng santo. Ayan na, nagkasunod-sunod na. Bakit mo hindi pinagkulturahan ng mga staff? Mas madali po i-maintain. Mas madali po i-maintain. Ano pa po ba? Ayun po, sa tingin ko po that covers a short part of our history, although mas maganda po sana ang extensive. Pero ngayon po punta po tayo sa sacristy para makita niyo na po yung itsura ng imahe. Okay po. So talaga ang original talaga pa. Opo, yan Kasi po. ang kwento ng mga matatanda, ang original daw, nasa ibang bansa na. Ganun po? Hindi po. Ito po talaga yan. Kung So mga... yan po yung ibababa sa 22. Yes po, yan po yung kokoronahan po. Kahit po tingnan niyo po yung photos, records, hindi po nawala sa Manawag ang imahe. Nung ano lang po, nung giyera lang nung Philippine Revolution, nagpunta lang siya saglit sa Dagupan for 2 months. So ganyan nakalaki ang Manawag. Ay, hindi po.
kung isipin niyo po, meron po siyang base. Dinagdag lang po yung base niyan. So, basically, maliit lang po talaga yung birhen, mabubuhat. Buksan na yung gitna. Oo. Oo. Tapos yung history naman po. Oo po. Okay lang, pwede na tayo ko. Oh, no problem, no problem. No problem. Pero, okay po. Papasukin natin itong sacristy para makita yung imahe. So request lang po, pagpunta po natin sa sacristy, prayerful yung ating atmosphere po. Ano? So with respect po sa ating imahe ng Birhen ng Manawag. You can take pictures po. Basta po, be discreet lang po sa pagpipicture natin. Ayan po. Thank you po. It's rare. Dito yan. Very rare po na nandyan yung original na tabernacle na ginawa ni Isabel Tampenko. Kasi po ginamit po yata yung bagong tabernacle dun sa Altar of Repose. So binalik po nila dito yung lumang gawa ni Isabel Tampenko. Ayan po. Part po talaga yung original. Okay po, ito po tayo. Ay. Si Father Liklik. Nandiyan. Sige po, pwede na po nating ibaba. Oo. Ito yung sacristy ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Okay, dito po muna tayo. Wait lang po nating bumaba yung imahe ng Birhen ng Manawag. Bababa, ano po? Papakita po namin sa inyo. Para you can also take pictures that you can use din po para sa media packages niyo po. So sa taas po nito, doon po yung Old Camarin na sinasabi. Kung saan po nagbibihis ang birhen. So dito po, hindi po talaga dito nagbibihis ang birhen. Dahil nga po, kaya naman siyang buhatin dati. So doon po siya nagbibihis sa taas sa Old Camarin. Yung Old Camarin po ay ano na ngayon, veneration area na po. Kung saan pumipila po ang napakaraming deboto every day, no, from all parts of the country and even abroad, para po mahawakan lang, no, makapagbeso manto po dun sa mahal na birhen. Kaya po, kapag kayo pumila po dun sa veneration area, naahawakan niyo po mismo ay yung original image po. Kaya po, minsan pag nagdarasal yung mga tao dito, nagtataka sila, bakit nagsishake yung birhen? Pero yun po dahil meron pong nagdadasal sa likod na humahawak. Ayan po. Dito lang po yan, rare po yan na mga shrines na pwede mong hawakan yung mismong original image. Ano? Dito po yan sa Manawag, sa taas. Apo. Parang mahirap palang ibaba, no? Apo. May process lang po siya na usually po pag binababa po siya, dito po yung kamarera, tsaka yung mga novices po nagdarasal po ng Santo Rosario habang binibihisan siya. Gano'ng kadalas po ibaba dito yung birhen? So, binababa po ang birhen tuwing fiesta po. At meron po tayong dalawang fiesta sa Manawag. Yun po yung, ngayon pong April, tinatawag naming Summer Feast or Coronation Feast, commemorating the coronation of the Virgin Mary. At meron din po kaming fiesta tuwing October, yung month of the Rosary. Kaya po dalawa po ang fiesta. So dalawang beses din po siya bumababa. Minsan po bumababa din siya pag Pasko kapag may nag-donate po ng pang-Pasko niyang damit. Ano? Pero hindi naman po usual yan dahil sinasabi namin sayang naman yung damit niya na October. Ano?
So, ang pinapalit na lang po ay yung summer tsaka October feast. Meron pong may parang makina. Okay po. Hindi na. Diyan. Tayo, antay natin si Father Licky. Oliver. Oliver. Kailangan alisin yung... Nice pala Licky. Okay po. Atras po muna tayo po. Ano po, para po may set po nila yung imahe. Pag occasions na pinababa yung ating mahal na ina, yung fiesta po para sa procession. Then, meron mo din pong binababa every month, yung monthly maintenance po niya. Pero, normally, hindi ho siya binababa. Although, sana po, ano ba yung when it comes to posting? Prudence na lang po sa pagpo-post. Huwag lang po yung parang awkward Oo. moments. Like for example, nakataliko. So that means this is quite a rare opportunity po na I have that close encounter to Our Lady of Manaoag. Kung mapapansin niyo po, kaya po tinatanggal yung aureole niya dahil lumaki na po yung height ni Mama Mary over the years. Nilagyan po siya ng base to make the image stable para di po madaling matumba pag lalo po pinoprosesyon. So dahil po doon din na po siya kayang buhati ngayon ng kagaya po ng dati. Ngayon po hinihila na lang po kaya meron na po tayong system how to bumababa siya. Ayan. Okay. Ilaw yung ilaw. Ayan po. So, ang pinaka-apparent po na feature pag sinabi pong Birhen ng Manaoag ay meron po siyang luna, no? Yung kanyang headband, ano? So, pag may headband po yung imahe, alam niyo na po, Our Lady of Manaoag yung imahe na yon. Made of metal. Made of metal yung headband niya. Tapos, ang Jesus ay nakaharap kay Mama Mary. Tapos, ang kanyang ang kamay ni Jesus ay merong globe din po, ano? Yan. Usually, pag yan pong combination, may headband, tapos merong globe po yung baby Jesus, malalaman nyo na Our Lady of Manaoag po yung imahe na yon. Compared po sa ibang imahe. So Our Lady of Lanaval, yung made of cloth. Cloth, yung kanyang headband. Cloth. At ito po yung parang iconic na image po ng Our Lady of Manaoag, yung pink Tsaka na blue. apron, symbolizing her humanity.
Mother of God, but human. Tapos ito naman yung blue, being Mother of God, wrapped with the heavens. Yun pa yung mga symbolism. Although once in a while, nagkakaroon ng ibang combinations, pero normally, ganito po ngayon yung kanyang combination. Pink and blue. At pwede rin ho mag-gold kasi crown image po siya. Tapos po, kung mapapansin nyo, kung i-compare po din yung Our Lady of the Rosary of Lanaval, tsaka Our Lady of Manawag, yung Our Lady of Lanaval, parang royal po yung kanyang imahe. Mas queenly, no? Sabi nila. Pero sabi po ng reflection ng mga brothers, Our Lady of Manawag is mostly motherly. So kaya po yung gaze po ng Birhen, unlike po sa Our Lady of Lanaval, straight, queenly, tsaka very strong yung itsura ng Birhen. Pero dito po, mas motherly siya, no? Nakatingin po sa baba, nakatingin po sa mga anak niya. Sabi po nila. So, pag tumingin ka sa baba, mapapansin mo na parang Nakatingin sa iyo. Pero very hopeful with the thing. Opo. Pero pag pinicturean nyo ho ng tapat yan, seryoso. May joke yung mga brothers kasi dito po kasi ang umpisa ng Dominican formation dahil dito po nakatira ang mga nobisyo. Yung mga nag-uumpisa pa lang po sa Dominicans. So, kailangan po nila ng nanay dahil 14 months po silang di pwedeng kausapin ng mga magulang nila. Okay? So, para ito po yung nanay namin. Pagdating naman po sa Quezon City, dahil nag-aaral na daw po yung mga brothers, kailangan daw po ng panlaban ng brothers. No? Kaya Lanaval de Manila, tapang-tapang na number. Kaya daw po dito naka-duster. Oo. Sa Manila naka-breast. Naka-breastplate na talaga. Panglaban na daw. yung dito po niya, sa Lanaval ay metal. Dito po, duster siya. Ayan, motherly po. Ayan. One of the reflections ng brothers. Which is, sabi ko, makes sense. No? Tapos yung image po niya, actually nakadikit. Yung sabi ni Father Will kanina, originally, ukit po siya. Okay. Pag tinanggal yung damit na to, isang buong image po siya. Yung tinatawag ng ukit, made of hardwood, black wood. Pero later on, nilagyan ho nila ng damit, naging bordado na yung Our Lady of Manawag. Pero yan po yung medyo mahirap kasi dati siyang ukit, so may sarili ho siyang Tsura na. Oh. dimension. Medyo mahirap po kasi Our Lady of Manawag, mahirap po bihisan. Mahirap So bihisan. if you notice, Ayan. ito po yung gitna, hindi po yung mukha ng Blessed Virgin Mary ang gitna. It's between the Blessed Virgin Mary at saka yung Jesus. Ayan po. Sige po, you can take pictures. Basta po yung pictures po natin ay ipopost yung maganda-ganda pong imahe ni Mama Mary. Ano po? Opo. So yung crown po na yan, hindi po yan yung gagamitin sa Centennial, no? Nagpagawa po ang minor basilica ng crown really for the Centennial coronation. For Jesus, for the baby Jesus, and for Mother Mary po yung pinagawang bagong crowns. Part po ng press kit po ninyo, nabigay po kami ng stampita. Yung sa stampita po, meron pong cloth na kasama. Saan po galing po ito, no? Ito po yung galing po sa mga lumang damit ng Birhen, ng mga sinuot niya. Usually po yung mga inner cloth. Sometimes po yung mga lumang pinagawang Yung damit. cloth din naman Ayan. po, nagpe-fade. Oh. So, naluluma din po. Although, we prefer na talagang gold threads kasi mas tumatagal. Kaya pa mapapansin niyo po, kahit ilang taon na, pag tinamaan ng ilaw, ay kumikinang pa rin Kumikinang po. pa rin. Although ngayon, hindi naman po siya nag-uulit. Medyo marami po yung pumipila para mag-donate po ng, Oh, yes. ng damit. So ngayon, yung waiting time po ng pagpapalit ng damit, kung gusto mo palit ng damit, you have to wait at least 10 years. 10 years na po yung nakapila. More than 10 years. And ngayon, yung community po namin nag-decide na to make the vestment meaningful, merong kwento dapat yung damit. Actually, yung damit na ito, may mga symbols dito na kwento ng debosyon at kwento ng pananampalataya nung nag-donate para mas maging meaningful siya.
At least 5 months po. So, kaya nga, hindi siya nag-uulit, maraming pumipila at 2 beses po nagpapalit. Yun na yung parang feature dito na bakit dalawa yung fiesta. Kaya medyo mahirap po on our part. No? Katatapos ng isang fiesta, preparation ulit for the another fiesta. So kagaya nito, we call this vestment as the guiding star mantle. Kasi yung pangalan nung nag-donate, Mago family, so Magi. So if you notice, may mga star. Tapos, yung para sa husband, gusto niya lang, okay lang sa kanya na may star. Tapos yung wife naman, gusto favorite flower niya, parang roses, kung gusto niya may mga flowers. Tapos merong 8, para doon sa 8 siblings. No, 8 sila. Tapos, may prayers din nila, hindi para din sa business, para makapagbigay din ng trabaho sa mga tao. So they are into logistics, hindi nyo lang napapansin, pero mga wheels po ito. Then, meron din sila mga restaurants, resorts, kaya merong Palms of St. Lawrence, patron saint of yung parang sa food. So parang mas meaningful yung damit na pagtingin nung, lalo na nang nag-donate, pamilya, kwento ng aming devotion yan. Kwento namin yan. Lalo na yung connection nila sa mahal na ina. Sabi ng nag-donate for 20 years, every month, pumupunta dito sa Manawag. Parang every vestment of the Virgin has a story na po. Parang who donated it. Starting from, Nakikilala. pakisapalaran lang sila. So from below, tapos ngayon, marami na silang mga empleyado doon. Okay, Father, sa April 22 ba bago yung damit? Bago. Ganito rin ang kulay. No. Medyo na po, i-gold po. Gold yung yung mantle, pero dito medyo may pagka-silver. So may nag-donate po. Yeah, mga tao. Kanina po nabanggit ko yung ex-votos po. Ito po mapapansin niyo po yung mga dinonate na mga sing-sing, hikaw, ayan, bracelets, nakakabit na po dyan. Ayan. What's the original cloth ba? Is nandito ba? Yung the first cloth na nagawa? Wala na siguro. Wala na yun. Meron dyan mga very simplistic. Nag-evolve na rin siya. Sabi nga, Yung oldest na original from the kinat cloth? po namin yung iba kasi nasira ng 1926. Ano na talaga, yung faded na. faded. Meron Kaya doon, kinat na po. I don't know kung 1926, pero hindi mo na siya medyo mahirap. Kung ilang damit na po ang Marami po. Rin po, mga times 2. Times 2 per year. Pero yun po yung ginagawa namin. Yung mga luma na, we cut that one. Tapos, yun yung parang minsan souvenir po namin. Pero more than just a souvenir, actually, parang may kasamang devotion yon. Yung parang beso manto na pag nagdadasal sila, nakahawak sila doon sa piece of cloth na yon na galing dito sa ating mahal na ina, as if nagkaroon na rin siya ng beso manto sa ating mahal na ina. Ayan. Sige po. Yung sa face ng Virgin, ivory po, no? Apo, ivory. Pero talagang part po yung mga lines. Apo, sabi nila, dahil po a little lower class ivory lang yung ginamit na imahe. Kasi common image lang po siya, no? Hindi po siya kagaya ng Lanaval, no? Pinili po talaga yung highest quality of ivory. So dito po sa Birhen, hindi po siya masyadong magandang klase ng quality ng ivory. In time. Kaya in time na bitak-bitak na po. But it's better than made of wood. Oh. Yes. Na yun na po yung problema nung ibang images like that of the Black Nazarene kasi made of wood, Antipolo made of wood, and mas mahirapan yung Piat kasi made of paper mache. Paper mache. Ito na-restore na Yung santo siya niya din. a little bit. No? Na-restore na po yan. Pero pag ivory, medyo mas tumatagal. Because of heat, kaya po nagbibitak-bitak siya. Dati po yung candle gallery, sabi nila naka-affecto. Pero it's actually aging din talaga. At hindi lang ho linilinisan. Bihira po linilinisan yung ivory kasi mas lalong baka mag-aggravate.
Sira siya. So may panlinis naman sila pero hindi na chini-chip off yun ano. As is na lang. Okay, Father, bakit dalawang beses nyo lang po binababa ang Fiesta po. Fiesta. Yung fiesta niya. Dalawang beses. Bless ko lang ho kaya. Father, Son, Holy Spirit. Amen. May God the Father bless you. May God the Son heal you. May God the Holy Spirit enlighten you. May God be always with you to inspire, strengthen, guide, and protect you from all harm. And may He be always with you to give you health both in mind and in body through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May you always be under the loving, maternal, and protective mantle of Our Lady of the Rosary of Manaoag. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.